Papansin mo pa yan kasi sa akin. Hindi naman. Sa edad na 32, wala pa sa isip ni Sally ang magkaroon ng anak. Para na rin unahin ang pagtulong sa kanyang mga magulang. Ang katotohanan ito ikinalungkot naman ni Danilo at naging ugat ng pagdududa niya sa kanyang asawa. Ano ka ba? Hindi ganun yun. Ano ka ba, sira ka? Hindi ganun yun. At sa paglipas ng panahon, unti-unti pang nadagdagan ng mga problema ng kanilang pagsasama. Kabilang na ang paghihinala ni Danilo na may ibang lalaki si Sally. Sino kausap mo? Taga-probinsya lang namin. Tagal na kasi kami hindi nakapag-usap eh. Sally! Danilo, ano ba? Nasasaktan ako! Hoy! Sally, huwag na huwag mo akong lulukohin na. Naiintindihan mo? Ano pinagsasabi mo? Ba't naman kita lulukohin? Ulo. Ano yan, ha? Sally, ano yan? Hanggang dumating ang araw na natuldukan ng mga problemang ito dahil sa isang pagtatalo. Guilty ka, hindi ba? Guilty ka, hindi ba? Sige, ito. Guilty ka talaga. Ito, Sally. Pakamatay ka. Pakamatay ka! Nahumantong di umano sa pagpapakamatay ni Sally. Mila! Ano nangyari? Yung kotse, bilisan nyo! Ano ang nagtulak kay Sally para tapusin ang sarili buhay? Bilisan nyo! Bilisan nyo! Sally, gumising ka! Isa nga ba itong kaso ng suicide? O mayroon pang ibang anggulo ang kabuuan ng masalimuot na trahedya ito? Ano po bang nangyari sa kanya? Ma'am, nagbalik po siya ng sarili niya eh. Dead on arrival po siya. Sinoy PO3 Florencio Escobido ang namuno sa pagresponde sa hinihinalang insidente ng pagpapakamatay ni Sally. Ano ba? Nag-conduct tayo ng cursory examination doon sa victim's cadaver. Tingnan natin yung kanyang buong katawan, kung ano mga tama niya. At isa lang naman ang nakita ko lang, meron sa tama sa ulo. Ano po bang nangyari sa kanya? Sir, sir, nagbaril po kasi sa ulo yung asawa ko eh. Saan po nangyari ito, sir? Doon po sa bahay namin, doon po sa kwarto. Pwede niyo po ba kaming samahan doon para makapag-imbestiga kami? Kasama sina Danilo at ang mga talents nilang sina Clara at Myrna, tinungo nila ang kwarto kung saan naganap ang sinasabing pagpapakamatay niya. Sinicure dati para hindi matampered yung mga ebidensya nandoon sa loob ng kwarto. Hanggang dumating yung SOCO para mag-conduct ng technical investigation doon sa crime scene. Una-una nakita ko yung isang baril, no? Caliber 9mm. May nakita ko na dalawang live ammunition doon sa carpet and the floor ng kanilang kwarto. May bloodstain doon sa carpet. Then din ako nakita na bloodstain sa may cabinet door, no? Sumunod dito, isa-isang kinuhanan ni Escobido ng panayam sina Danilo, Clara at Myrna para malaman ang mga pangyayari bago ang hinihinalang pagsusuicide ni Sally. Yan ba yung ginamit sa pagbaril sa ulo ng biktima? Kanino yung baril na yan? Sa akin ako. Eh, paano namang yung baril mo napunta sa kanya? Ang sabi niya sa akin na meron siya nakita na cigarette bag doon sa kanilang kwarto. Nagduda siya na baka may ibang lalaki na nakapasok sa kanilang kwarto.